Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa, gagawing pagbibenta ng NFA rice ng ating gobyerno sa Kabisayaan at syempre yung tirada ni Vice President Sara Duterte. So, dun sa mga hindi nakakaalam, meron akong isang video na ang topic ko ay tungkol kay VP Sara at dun sa pagre-recommenda niya ng, o pag-i-endorse niya ng mga mga kandidato na mamalokin niya ngayong midterm election. So, parang nabanggit ko doon na naglalaro na ng politika si VP Sara at ito na nga po ang umpisa ng pagbira niya sa administrasyon. Lalong-lalo na po siyempre sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay na rin siyempre yung mga kandidato niya dahil ang una niyang tirada ay ito nga pong pagbibenta ng NFA rice ng gobyerno sa halagang 20 pesos sa Kabisayaan. Doon yata unang mag-uumpisa yan. At nakakita tayo ng message sa social media, sa internet na baka magbenta na rin ng NFA rice. Hindi lang po natin alam kung magkano ang magiging presyo niya dito sa Luzon. So, napanood naman natin yung ginawang pagbira ni VP Sara dito sa NFA rice. Gaganaping pagbibenta ng NFA rice sa Kabisayaan. Hindi nga lang pong malinaw po. May limit sa pagbili, pero ang garantisado ay yung presyo ng 20 pesos. So, binira ni VP Sara itong ginawa ng ating gobyerno. Siyempre, alam naman po natin at sinabi na rin ng maraming kritiko at mga kilalang tao na yung mga bigas sa ganitong presyo ay pagkaing baboy daw. Ayon na rin sa bibig, nanggaling na rin sa bibig ng mga kritiko at syempre sa bibig na rin ni VP Sara na yung ibibentang NFA rice ay pagkaing baboy. Ngayon, yung sinasabi nilang pagkaing baboy na bigas, yun yung durog na parang kumbaga sa produkto, yan na yung pinaka-reject, yung pinakamababang uri ng bigas na maaari nating makita sa merkado, pagkaing baboy daw. Pero syempre lahat naman tayo, wag naman tayong masyadong magpakataas-taas. Isang beses sa buhay natin o araw-araw sa buhay natin ay nakakain na rin tayo ng bigas na NFA. Well, ako, syempre, masasabi ko yung sa experience ko na hindi naman talaga magandang uri ng bigas ang NFA. Hindi katulad na sinasabi ng ating gobyerno ng NFA na magandang klase yung kanilang nabibili. Wala pong katotohanan yun dahil simula't simula ng nakatanggap kami ng relief. Siyempre, pagka flood-prone area ka o nasalanta ka, nagbibigay ng ayudang bigas ang barangay, ang munisipyo. Siyempre, dahil walang hanap buhay nun, lalo-lalo na pagkabaha, nagbibigay sila ng bigas at konting dilata. At yung bigas na ibinibigay ng ayuda ay sabi nga nila mainam lang sa wala. Dahil hindi talaga
maganda. Bukod sa malapsa, may amoy. Yan. So, wag po kayong maniniwala. Ako na magsasabi sa inyo, simula't simula nung makatikim ako ng NFA rice hanggang ngayon, wala pa ako natikmang magandang klaseng NFA rice. Wala pa. Kaya hindi ako naniniwala na yung mga nakaimbak diyan sa warehouse ng NFA ay ika nga di kalidad. Halos marami diyan talagang walang quality. Siguro meron sila diyan na magandang klase pagka yung halimbawa na i-display nila sa media. Kunyari, may mga opisyal na magsasaing ng NFA rice, kakainin nila, yun, siguradong magandang klase yun. Pero yung i-distribute sa masa, sa katulad nating mahihirap, ay pangit. Ako na magsasabi sa inyo. Kaya yung bira ni BP Sara na yung parang adlib na, hindi ba yun yung kaning baboy? Yung pagkain sa baboy. Tingin ko tumama siya ron. Dahil hindi pa naglilipas ang araw, ay nagkomento kagad ang spokesperson ng Malacanang, si Attorney Claire, at kinontra kagad yung sinabi ni BP Sara, at ang tugon ay imbis na makatulong, wag maging anay, parang ganon yung pagkakabanggit niya. Hindi eksakto, pero yun, anay. So, nung mga unang bahagi ng eleksyon na to, alam ko lumalamang ang mga pambato ng administrasyon. Pero nung magdeklara na si BP Sara na may mga kandidato na siya na susuportahan itong midterm election na to, ay parang naiba na ang ihip ng hangin. At may mga manok ang oposisyon ni BP Sara na pumapasok na ngayon sa nila Magic 12 na ayaw siyempreng mangyari ng administrasyon. At nung mga unang bahagi nito, lagi nilang tinitira ang kredibilidad ni BP Sara. Ganun na rin ang mga kandidato nito, yung mga malalapit sa kanila. Pero nung si BP Sara naman ang bumigwas, bigas pa lang bumibigay na. Kumbaga, nanlilisik na ang mga mata ng administrasyon sa pagtatanggol na yung ibibenta raw nilang NFA rice na sa halagang 20 pesos ay magandang klase. Ako, hindi ako naniniwala, maliban na lang kung makikita ko o mababalitaan ko sa kabisayaan through social media na maganda talaga yung kanilang natanggap. At siyempre sa Luzon, magbibenta na rin yan. Makikita natin kung talaga maganda. Pero hindi Wala akong pagkakataon sa buhay ko na nakakain ako ng NFA rice na maganda, lahat puro pangit. Siguro kaya ganon, bumibili ng magandang NFA, tapos alam niyo na, binibenta rin dito sa mga kartel ng bigas sa ating bansa. At ang ipinapalit nila ay yung mga pangit. So, well, ibang topic yon. Ibang topic yung tungkol sa quality ng bigas at kung paano na namamanipula ng mga kartel ang bigas sa ating bansa. Ibang paksa yan. Pero, ang paksa natin ay siyempre yung pagbira ni BP Sara na medyo natawa ako dahil siyempre hindi pa direktang kandidato yung binibira niya. Pero
tigas, ano na, pagtatanggol na ang administrasyon sa mga batikos, sa mga pasaring ni BP Sara, at hindi pa yan. Sa mga susunod na araw, lalong-lalo na po kulang 3 linggo na lamang at eleksyon na, ay mas lalong titindi pa ang mga bira ni BP Sara. At nakikita ko na tawag din na mas lalong iinit ang ulo ng administrasyon dahil syempre nasa opensa ngayon sila. Nasa depensa ngayon sila at ang umuupensa ay si BP Sara dahil syempre kailangan gawin ni BP Sara yun, natural yun dahil may mga kandidato siya na kinakailangan niyang matulungan at maipanalo. Meron din nagsabi sa Kamara, yung isang congressman na pinipilit ni BP Sara na manalo yung kanyang mga manok sa pagkasenado para ma-acquit siya sa kanyang kinakaharap na impeachment. Natural, hindi ba? Alanganin namang tumanga ka at pabayaan mong kumbaga, wala ka magiging aliado doon sa mga mananalong senador sa Mayo. Siyempre, kailangan kumilos din si BP Sara. Alanganin namang tumanga-tanga siya ron, hindi ba? Ang nakakainis lang dito sa mga kongresista na nagkukomento ng ganun, ginagawa pa tayong tanga, hindi ba? Pinipilit niyang ikatwiran yung isang bagay na alam namang gagawin talaga ng kandidato ng isang katulad ni BP Sara na siyempre ipanalo yung kanyang mga kandidato para magkaroon siya ng kasiguruhan na kapag dumating na yung impeachment, mabaliwala at pulutin na lamang sa kangkungan yung mga reklamo. Natural, nagagalaw si BP Sara, pero walang maniniwala sa'yo na para bang paano ko babanggitin to nang hindi tayo mapasama sa YouTube. Ganito. Para masagip mo ang iyong sarili. Katulad ng sinabi ko kanina, kinakailangan meron kang mga kakampi para magtanggol sa'yo, para sumuporta sa'yo. Ganon din yung amo mo. Yung amo mo, gumagawa ng mga kabalbalan o yung kanyang mga alipores, pinapatay yung mga issue katulad nung mga ayu-ayuda na yan na ginagamit ngayon sa eleksyon, pambulag, pambili ng boto, at yung mga pondong nawawala, ipinagtatanggol ninyo. Ginagawa nyo ng paraan na tumahimik yung issue. Ganun lang din dito. Nagpapausok ka ng isang issue na natural nang mangyayari. Natural na kinakailangan sumuporta si BP Sara sa mga senador. At sa pagkakaalam ko, meron na yatang 2 senador na parang nasa administrasyon, 2 na iimbestagahan ng COMELEC. O hindi ba't paggamit ng puwersa yon, hindi ba? O bilyar. O hindi ba yung tumatakbong bilyar na babae iimbestigahan dahil ewan ko, parang vote buying ba yon? At saka si Senador Amy Marcos pinipilit niyong palabasin sa social media, sa social media, sa mainstream media na ayon sa survey ay nasa huli. Pero ang katotohanan niyan, alam ko, hindi nandun sa huli yan. Baka nahandito sa bandang 10. Yan. Pinakamalayo na yun. Pero yung pang number 16, 17, parang hindi ka panipaniwala yun. Hindi ba? So, kapwa lang kayo. Para sa akin, kapwa lang kayo na administrasyon at oposisyon na nagsisinungaling sa tao. At kakaunti na lang ang taong malulukon nyo. Yung katulad nung nasa probinsya, tandaan nyo to, maaaring nagbibigay kayo ng ayuda,
ng pera, ng bigas, ng dilata sa mga tao. Pero karamihan ng mga tao ngayon, iboboto kung sino yung gusto nila. At kung hindi yung sino ang bumili ng boto. Pakatandaan niyo yan. Marami nang mangyayari ngayon yan. Ang nakakalungkot nga lang, syempre, talagang sadyang wala tayong pagpipili ang matino. Kung meron lang, ibig sabihin may mga ibang alternatibong mga politiko lang na talagang magtatrabaho, makikita natin magtatrabaho. Yun ang iboboto ng tao. Yung matitino, kapares ko. Naglalagay ako ng mga kandidato na maaari nating maisingit sa ating balota. Pero nakakadalawa pa lang yata ako, isa. Wala akong makita talaga na matino na pwede nating subukan. Lahat puro may vested interest sa politika. Kaya biski ako hirap magrekomenda. Ayoko magrekomenda sa tingin ko wala ring gagawin sa posisyon kung hindi magpayaman. Hindi ko ma-rekomenda yung mga may political clan na. Dahil siyempre, kinukopo na ng pamilya nila ang posisyon sa gobyerno. So si BP Sara naman, nakikita ko, no choice siya talaga. Kailangan may suportahan siya. Dahil tama naman yung sinabi rin ng congressman na nagsisiguro si BP Sara na mababaliwala yung nakahaing impeachment sa kanya, nadidinggin sa Hunyo. Tama naman siya ron, kaya lang, binabanggit pa niya, parang wala naman nakakaalam, parang siya lang. Binibigyan pa niya ng mali siya, pero maliwanag naman, alam na ng tao. Pinakamaganda nung mag-concentrate na lang siya sa kanyang kandidatura at manalangin na yung kanilang mga kandidato ay manalo dahil parang yung iba sa kandidato ng administrasyon ay bumabagsak sa 13, 14, 15. At sabay mo na rin dyan yung pagbaba ng trust rating ng Pangulo, 25%. Nagsasabi pa nga na kaya inilabas yung bigas na yan at ibibenta ng 20 pesos dahil bumagsak ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, yan ang ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos nung kumakandidato siya. Pero nung mga unang taon, sinabi ko, bigyan natin ng panahon. Siyempre, bago pa lang. Pero ngayon, nasa kalagitnaan na siya, o higit sa kalagitnaan na siya ng kanyang termino, wala pa rin tayong nakikitang pagbabago sa presyo ng bigas. Bumaba ng konti, pero napakamahal pa rin. At hindi kaya ng mga pangkaraniwang taong katulad natin. So, dapat tingnan na ni Pangulong Bongbong Marcos kung talagang seryoso siya na pababain ng presyo ng bigas. Yung mga kartel, yung mga nangho-hoard, yung mga nagmamanipulate ng presyo ng supply ng bigas sa Pilipinas. Bakit hindi sila magbanggit ng mga taong ganun? Dahil ba dito? Diba? Yan. So, sino magtitiwala sa mga politiko ngayon? Wala. Lalahatin ko na, pati ang side ng oposisyon. Wala akong makitang mapagkakatiwalaan sa kanila. Lahat. Lahat may pang sariling interest. Kaya kawawa tayong mga Pilipino. So, dito ko na muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang tatalakayin natin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.